Kumusta mga bata? Ako si Teacher Catherine, ang iyong magiging gabay ngayong araw. Sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang maisasagawa ang tamang tempo ayon sa kumpas. Ikalawa, makikilala ang mabilis, katamtaman at mabagal na musika. Pangatlo, maaawit ang ilang katutubong awitin ayon sa tempo. Aaralan natin ang mga ito sa Music Tree, ika-4 na markahan, una hanggang ika-4 na linggo. Bago tayo magpatuloy sa aralin natin, humanap muna ng komportableng lugar sa inyong bahay, ihanda ang inyong lapis at module at sagutin ang paunang pagsusulit sa ikatlong pahina. Basahin at intindihing mabuti ang bawat tanong, saka piliin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ang bilis o bagal ng isang awitin o tugtugin. A. Ritmo. B. Melodiya. C. Dinamiko. D. Tempo. Ikalawa, ang awiting pampatulog ng bata ay inaawit ng patlang. A. Mabagal. B. Mabilis. C. Katamtaman. D. Mabilis na mabilis. Ikatlo, alin sa mga ito ang katamtaman ang bilis? A. Pagtakbo ng tren. B. Paglakad ng pagong. C. Pagkapang ng sanggol. D. Pagmartsa ng pulis. Ika-4, alin ang inaawit ng mabilis? A. Bahay kubo. B. Tulog na bunso. C. Ako ay nagtanim. D. Leron-leron sinta. Alin ang tamang pahayag? A. Ang lakad ng pagong at uod ay mabilis. B. Ang masayang awitin ay inaawit ng mabagal. C. Ang malungkot na awitin ay inaawit ng mabilis. D. Ang malungkot na awitin ay inaawit ng mabagal. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Kung tama, lagyan ng check. Kung mali naman ang sagot, lagyan ng X. Sagot sa unang bilang, D. Ikalawa, A. Ikatlo, D. Ika-4, D. Ika-5, D. Bilangin nyo nga ang inyong puntos. Ang nakakuha ng 5, itaas ang kamay. Magaling! Kung nakakuha ka ng mas mababa sa 5, huwag mag-alala. Matututo ka kung magpapatuloy tayo sa ating aralin. Ngayon na natapos na natin ang subukin, dumako naman tayo sa balikan. Pakinggan ang panuto. Basahin ang tunog ayon sa nakasaad na dynamics nito. Unang bilang, malakas na tunog ng tambol. Ikalawa, mahinang huni ng ibon. Ikatlo, katamtamang tawag sa cellphone. Suriin ang bawat sitwasyon at ang mga larawan. Subukang tularan ang galaw ng mga ito. Unang sitwasyon, isa kang uod na nahulog sa sanga dahil sa ulan. Gagapang ka pabalik sa sanga
sa bilang na 10. Ikalawang sitwasyon, bibisita ka sana sa kaibigan mo. Biglang lumabas ang malaking aso, kaya kumaripas ka ng takbo sa loob ng 1 minuto. Tatlong sitwasyon. Uy, malaki na pala ang alaga mong baboy. Dalhin mo na siya sa palengke. Sundan mo siya at sikaping hindi mawala. Maglakad ng 20 bilang. Pare-pareho ba ang bilis ng galaw sa tatlong larawan? Hindi, di ba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ang tempo ay bilis o bagal ng musika. Ang tatlong tempo ay mabagal. Gaya ng awiting Ili-ili, tulog anay, at ako ay nagtanim. Ikalawang tempo ay ang katamtaman, gaya ng bahay kubo at lupang hinirang. Ikatlong tempo ay ang mabilis, gaya ng Leron-Leron Sinta at 10 Little Indians. Maaaring maipakita ang tempo sa galaw ng katawan, kalikasan at maging mga hayop. Ang damdamin ng musika ay makikita rin sa tempo nito, halimbawa, ang malungkot na awitin ay mabagal. Ang mabagal na awitin ay nagdudulot ng mapayapang damdamin. Ang masayang awitin ay katamtaman o mabilis. May iba't ibang tempo rin ang galaw o kilos. Halimbawa, mabagal ang tempo kapag naghehele o nagpapatulog ng bata. Katamtaman ang bilis ng mga nagmamartsa. Mabilis ang pagtakbo ng tren. Ang tempo ay makikita rin sa kumpas. Ipapakita ko kung paano ang pagkumpas ng mabagal, katamtaman at mabilis. Sa mabagal na tempo, ganito ang kumpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa katamtaman naman ay ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At sa mabilis na tempo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon na natutunan niyo ang tempo at kung paano ito ipapakita, isagawa niyo naman ang mga sumusunod na pagsasanay. Makikita natin ang iba't ibang tempo sa gawain sa kapaligiran at maging sa mga napapanood at napapakinggan. So sa gawain ngayon, suriin ang mga larawan at ilagay ang titik ng larawan sa tempo. So yung mga larawang may mabagal na tempo,
Isulat ang titik sa unang hanay. Ang mga may katamtamang tempo ay sa ikalawang hanay. At sa mabilis na tempo ay sa ikatlong hanay. Larawan A, naglalakad na pagong. Larawan B, tumatakbong mga aso. Larawan C, tumatakbong tren. Larawan D, malakas na bagyo. Larawan E, naglalakad na kalabaw. Larawan F, batang nagbabayo. Larawan G, tubig na umaagos sa talon. Larawan H, umaandar na pison. Larawan I, mga pulis na nagmamartsa. Sa mga may mabagal na tempo ay ang larawang A, E, at H. Ang mga larawang may katamtamang tempo naman ay F at I. At sa may mabilis na tempo ay ang mga larawang C, D, at G. Sa susunod na gawain, mas maiintindihan ninyo ang tempo gamit ang galaw ng orasan. Gumamit ng orasan, relo, o kaya'y pagbilang ayon sa kumpas. Kapag may orasan, bawat galaw ng second hand ay isang bilang. Ikumpas ang bawat bilang ayon sa tempo. Ang kumpas ng kamay ay dapat ayon sa direksyon ng arrow. Nakuha na ba lahat? Para sa gawain 1, tingnan natin kung paano natin ikukumpas ang katamtamang tempo. So ito ay isang bilang bawat segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa mabilis na tempo, 2 bilang bawat segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa mabagal na tempo ay isang bilang bawat 2 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tumawag ka ng 2 kasama. Ang unang kasama, ang ikukumpas niya ay ang katamtamang tempo. Ang iyong ikalawang kasama, ikukumpas naman niya ang mabilis na tempo. At ikaw, ang ikukumpas mo ay ang mabagal na tempo. Ang iyong mga gagawin, magbilang hanggang 10 habang kayo ay nagkukumpas. Dapat, ang pagkumpas at pagbilang ay ayon sa kumpas na ginawa natin kanina. Sabay dapat ang pagsisimula. Sino ang unang natapos? Sino ang pangalawang natapos? At sino ang panghuling natapos? Ngayon ay aawit naman tayo. Titingnan ninyo ako mga bata habang inaawit ko ang leron-leron sinta na may kumpas na sinusundan ang direksyon ng kumpas sa bawat pantig.
Leron, leron sinta, buko ng papaya, dala, dalay buslo, sisila ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Ngayon naman sa Malayang Gawain 1, awitin natin ng sabay ang bahay kubo ng katamtaman sa ritmong tatluhan. Sundin ang kumpas. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid nito ay puno ng linga. Sa Malayang Pagtatasawan, awitin ulit ang tatlong awitin. Ang iyong score ay batay sa rubric. Ang mga awiting ito ay ang Leron-Leron Sinta, Bahay Kubo, Ako ay Nagtanim. Narito ang rubric sa pagbibigay ng score. Sa rubric na ito ay may dalawang criteria. Ang una, na ikukumpas ang awitin ayon sa ritmo. At ang ikalawa, na aawit ang awitin ayon sa ritmo. Kung ang score mo ay 5, napakahusay. Kung 3 naman, magaling. Kung 1, pagbutihin pa. Sa Malayang Pagtatasa 2, awitin ulit ang tatlong kanta, umindak, pumalakpak o tumugtog ayon sa tempo ng mga ito. So, ang rubric sa pagbibigay ng score sa gawain ito ay may isang criteria lamang. Nasunod ang tamang tempo sa pag-indak, pagpalakpak o pagtugtog. Kung ang score mo ay 5, napakahusay. Kung 3, magaling. Kung 1, pagbutihin. Narito ang buod ng ating aralin ngayong araw. Ang isang galaw, tugtugin, o awitin ay maaaring mabagal, katamtaman o mabilis. Tempo ang tawag natin dito. Ang tempo ay ang bilis o bagal ng musika. Iba't ibang damdamin ang ipinapakita ng tempo. Ang mga mabagal na tempo ay nagpapakita ng kalungkutan at kapayapaan. Ang mga katamtaman at mabilis ay kasiglahan. Tingnan natin kung maisasagawa nyo ang inyong natutunan. Panuto, awitin at igalaw ang awitin ayon sa tempo. Una, awitin ang awit ng mabagal ng parang nagpapatulog.
Ikalawang gagawin, aawitin ito ng katamtaman na parang masiglang sumasayaw. Ikatlo, awitin ng mabilis na parang nagmamadali. Ngayon na natapos na ang aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pahina 11 hanggang 12 ng inyong module. Basahing mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot. Ang tempo ay blank ng awitin o tugtugin. A. Ikli o haba. B. Lakas o hina. C. Bilis o bagal. D. Taas o baba. Ikalawa, alin ang may tempong mabagal? A. Sayaw na tayaw. B. Tugtog sa marsa. C. Awiting pampatulog ng bata. D. Tugtugin sa parada ng piyesta. Ikatlo, ang saliw na tugtugin kapag nagmamartsa ay karaniwang A. Mabagal. B. Mabilis. C. Katamtaman. D. Mabilis na mabilis. Ikaapat, alin sa mga ito ang may mabilis na tempo? A. Pagtakbo ng daga. B. Pagkapang ng uod. C. Paglakad ng matanda. At D. Paglipad ng saranggola. Ikalima, alin ang naiiba ang tempo? A. Ako ay nagtanim. B. Kung ikaw ay masaya. C. Leron-leron sinta. D. 10 Little Indians. Iwawasto naman natin ang inyong mga sagot. Kung tamang inyong sagot, lagyan ng check. Kung mali, lagyan ng X. Sagot sa unang bilang, C. Ikalawa, C. Ikatlo, C. Ikaapat, A. Ikalima, A. Para sa inyong karagdagang gawain, meron kayong tatlong pagpipilian. So una, hilingin sa mga kasama sa bahay na awitan ka ng tatlong awitin. So ito ay mabagal, katamtaman at mabilis. Iguhit sa kahon ang nararamdaman mo o parang gusto mong gawin habang inaawit ang awitin. Narito ang kahon na pagsusulatan mo. Unang kahon, habang inaawit ng mabagal ang awitin. Ikalawang kahon, habang inaawit ang awiting may katamtamang bilis. At sa ikatlong kahon, nang marinig mo ang mabilis na awitin, kung hindi mo magagawa ang una, pwedeng ito naman. Makinig ng angkop na awitin o tugtugin. Kung hindi naman pwede ito, pwedeng ang ikatlo, kung saan ang awit na gagamitin ay sa mabagal, ako ay may lobo o ang bayan ko. Ikalawa, sa katamtaman, lupang hinirang. Sa mabilis, kung ikaw ay masaya o gummy bear.
Okay, tapos na tayo sa ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan at naisagawa ng tama ang mga gawain. Paalam, hanggang sa muli!